Ayun mga kababayan, Luzon, Visayas, and Republic of Mindanao Province of China ni Digong, ang Davao City. Ayan, mga kababayan, ito na po. According dito sa balita ngayon mga kababayan sa screen natin na si Senador Pampilo Lacson, no, ay merong napansin, no, at sa kanyang chori na sa kanyang nahalata na paghalataan niya, no, na bakit nga ba biglang tumapang itong si Pangulong Bongbong Marcos at bakit sumasagot na siya ngayon sa mga bato ni Duterte laban sa kanya. So ngayon, may napansin itong si Pangulong ay si Pampilo Lacson, meron siyang napansin according nga dito sa Politico News, no? Politico News, Lacson bold theory, ayan nasa screen natin. Marcos feud with Duterte may be linked to security threat. Oo, so ibig sabihin dito sa ang kadahilanan daw ng pagkatapang no ni Pangulong Bongbong Marcos or ni PBBM dahil din siguro ito sa mga banta ni Digong at ni Sara sa kanya. Kaya actually sabi ko nga sa inyo, ang kuting natutulog. Oh, ganito yan ha. Kapag nag-alaga kayo ng pusa or nag-alaga kayo ng tiger or tigre, yung tigre sa maliit pa lang pag pinalo mo ng pinalo yan, no? Mai-immune yan. Ngayon, pag lumaki yan, paluin mo yan ulit, kakagatin ka niyan. Kahit ang bubuyog, kahit bahay ng bubuyog, nananahimik yung mga bubuyog gumagawa ng bahay. Ngayon, pag binato mo yan, hindi naman po pwede na ang bubuyog, ganyan na lang palagi. Hahabulin ka. Pinaghirapan nila yung bahay nilang gawin, tapos babatuhin mo lang. So ganun, no, ang napansin sa teorya ni Ping Lacson na kung saan kaya pala matapang, no? Kaya siguro matapang itong si Pangulong Bongbong Marcos ngayon dahil ito sa pambabatikos, no, ni Duterte at mga banta ni Sara sa kanya. Sabi dito ni Senador Lacson, returning Senator candidate Ping Lacson has a theory why President Ferdinand Marcos was suddenly passionate in criticizing his predecessor Rodrigo Duterte during May 25 election campaign. Oo, sabi dito, it could be because of a threat of his life or administration, but as to whether or not this was attributed to Duterte remains to be seen, Lacson said. Di ba? Lacson theorized this when asked about Marcos' campaign speeches blasting Duterte for his bloody war on drugs and FIBO to China despite the South China Sea dispute. Mahilig ako mag-analyze. Sabi ni Lacson, mahilig ako mag-analyze. I'd like to stretch my imagination even further. Sabi niya, alam nyo yung Pangulo may access sa lahat ng impormasyon. So, I'd like to think mayroong pinanggalingan yung kaniyang passion doon sa kaniyang speech. Kaya sabi nga ni Pangulong Bongbong Marcos doon, wala sa kanila. Yeah, ang may pahig dugo mula sa tukhang, wala sa kanilang mga kandidato ko. No? Ang kasabwat sa pagbulsa ng sako-sakong pera sa panahon ng krisis ng pandemya, pinagsamantalahan, at wala sa kanila ang mahala sa kristan na mga bulaang propeta. Parang mga suka nga lang yan na inutusang bumili at nabigyan lang ng COC, tatakbo ng senador. Ganon-ganon. Yun ang sabi ni Lacson. Mahilig ako mag-analyze. I'd like to stretch my imagination even further. Alam niyo po ang Pangulo may access sa lahat ng impormasyon. So I'd like to think mayroong pinanggalingan yung kanyang fashion doon sa kanyang speech o sa mga binibira ni BBM. Lacson said at that the press conference with the rest of the alyansa para sa bagong Pilipinas in Iloilo City. Ayan, medyo extreme ito ha. Hinabol pa ni Lacson. Medyo extreme ito. Baka naman mayroong seryosong security threat or banta. Di lamang sa kanyang administrasyon kundi sa kanyang sariling buhay. Minsan kasi pag tayo nadadala ng emosyon, na i-express natin in a subliminal manner, he added. Di ba? So, kaya siguro ganun na lang kagalit ni Pangulong Bongbong Marcos. Kaya siguro ganun na lang ka lakas ang pagbira ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang speech doon sa Iloilo rally. Kasi totoo lang,
sabi ko nga sa inyo, ang kuting, kasi si BBM tinatawag nilang kuting. Yung kuting natutulog, ikaw ba naman, di ba? Kung binato ka na, di ba? Natamaan ka na, okay lang kung binato ka nung una, tumalbog lang. Paanuhin mo yon, ipagpaliban mo yon. Pangalawa, binato ka ulit. Siyempre, masakit na. Pangatlo, binato ka na naman. Hindi lang binato, nasugatan ka pa. So, anong gagawin mo? Ngingiti ka lang? Pupuriin mo pa yun ang bato sa'yo? Malamang sa malamang, umaksyon ka na. Nung una, tumakbo pa lang si Pangulong Bongbong Marcos, pagka-presidente noong 2022, binira na siya ni Duterte. At sinasabihan na nga na meron tayong kandidato pagka-presidente, drug addict. Sabi, gumagamit daw ng pinagbabawal na gamot. Pangalawa, nung nanalo na, nagmaisog rally siya dun sa Davao, ganun na naman. Bangag noon, bangag ang presidente natin ngayon, binira na naman. So, syempre, pangalawa na yon. Tahimik pa din si Pangulong Bongbong Marcos. At ang sagot nga ni Pangulong Bongbong Marcos, siguro resulta yan ng paggamit ni former President Duterte ng fentanyl. Na kung saan totoo naman na gumamit ng fentanyl kasi ginamot nga niyan sa kanyang cancer. Kasi si Duterte may cancer po yan. Nakarma na. Ewan ko ba ang cancer, ba't hindi pa siya kinain ng cancer para madiretso na at matuluyan. So ngayon pangatlo, eto na. Medyo tumahimik ng ilang buwan ang administrasyon ni Marcos, hindi na binibira ni Duterte. Itong anak na naman ni Duterte na si Vice President Sara ang bumira. Bumira kay Pangulong Bongbong Marcos. At bukod nga doon, pinagbantaan na siya na pag pinatay daw si Pusit, meron daw siyang nakausap na gun for hire or killer na kung saan pag pinatay siya, patayin mo si Bongbong, patayin mo si Lisa, si Martin Romualdez. No joke. No joke, sabi niya. So yun, medyo natitrigger na. Sumagot na si Pangulong Bongbong Marcos doon. Ang sabi nga ni Pangulong Bongbong Marcos, alam ko napanood ninyo ito, hindi ko na i-play dito. So sabi niya, kung ganun lang din naman kadali bantaan ang buhay ng presidente, paano pa ang ordinaryong Pilipino? So, papalagan daw niya ang sinabing yun ni Vice President Sara. So, papalag daw si BBM. So ngayon, eto na. Sinabihan na naman pagkatapos nung bukod doon sa sinabing magpagbanta na ipapatay, sinabi pa na ipakutkut daw. Ipahukay daw yung katawan ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr. at itapon sa West Philippine Sea. So mas lalong natitrigger. At eto na, dito na nag-umpisa ang impeachment complaint. Dito na, nagtuloy-tuloy na. Si Pangulong Bongbong Marcos ayaw nga manghimasok dyan sa impeachment na yan kasi sabi niya, wasting of time. Kapag na-impeach ba si Sara, meron bang isang Pilipino na umaahon sa buhay? Meron bang ang Pilipino ba, yayaman ba dyan? Magkakaroon ba ng asinso sa buhay kapag na-impeach si Sara? Tapos nagkaroon na ng rally, nagkagulo na. Tapos hanggang sa dumating sa Kongreso, na pinagbutuhan nga, nangunguna pa si Sandro Marcos na pumirma na impeach si Sara hanggang sa umabot ng 200 plus na mga congressman ang pumirma. Kaya na-impeach si Sara sa Congress. Hanggang sa, ito na naman si Duterte, nagsalita na naman. Kasi sa banat ni BBM, sa rally na kung saan, wala sa kanila ang may pahig ng dugo dahil sa tukhang. Wala sa kanilang kasabwat sa pagbulsa ng sako-sakong pera. Sinamantalahan ang krisis ng pandemya. Wala sa kanila ang maala sa kristan at bulaang propeta. Parang si Kibuloy, si Labato, si Bongo, si Digong pinaparinggan. Sumagot naman itong si Digong. Ang sabi ni Digong, simple lang naman, malakas sila. Hindi natin kaya yan. Patayin na lang natin yung 15 kasenador. Pag pinatay natin yan, kasya tayo, panalo. Pasok tayong lahat, pasabogin natin yan, sabing ganon. So, hanggang sa ngayon na-trigger. So, ito na yung tsuri ni Pampilo Lacson. Na, kaya siguro ganyan katapang si BBM, may pinanggalingan yung kanyang galit at kanyang speech
Baka kasi hindi lang yung threat ng kanyang administrasyon, baka pati ang buhay ni BBM may banta na. Oo. Kaya ganyan na lang ka laki ang galit ni Pangulong Bongbong Marcos ngayon. Oo. So yun po yun mga kababayan. So ito actually itong si Lacson magaling to sa taktika pagdating sa kaguluhan, magaling to mag-analisa. Pero kapag ito nag-analisa to, may kasiguraduhan eh. Alam naman daw po natin na si Pangulong Bongbong Marcos, presidente yan, may access sa lahat ng impormasyon. Di ba? Oh. So yun lang mga kababayan, yung aking reaction video, ang theory ni Pampilo Lacson ay talagang totoo kaya ito? Si Pampilo Lacson lang nakapansin. Alam ko maraming nakapansin yan, nagbubulag-bulagan at nagbubungul-bungulan lang. Di ba? So yun lang, maraming salamat and see you next vlog. God first. Thank you. Bye-bye. Huwag kalimutan mag-like, mag-share, at mag-subscribe.